Sino nagsabi sa'yo aawayin mo ang mami mo? Masabi, ikaw nakilala mo nga yung asawa mo sa dating site, maganda ba yun? Hindi ko sinasabing maganda rin sa dating site, pero ang maganda, aalamin mo kung mabuti ang makapangasawa mo o hindi. Noon, hindi ako fan ng matcha. Kaya lang kasi one of my favorite color is green. So, ang matcha tayo. Ang lakas ang amats mo, no? Pagkabagda. Morning mga kachupa! Welcome back to my vlog! So, kakatapos ko lang maghilamos. Nakita nyo naman aking festlak. Malinis na. Wala na siyang muta-muta. Wala na panis na lang. So, kahigising ko lang. At linisin ko muna tong kama namin. At mag-breakfast tayo for today's video. Dahil wala tayong maganap. Kakatapos ko lang mag-edit ng video. So, tara, let's go. Maglinis muna tayo ng bed before mag-breakfast. Ay, talaga. Tumitigas ang bata. Ginagalaw niya kasi yung aking camera. Kasi parang naninibago siya. Ano to? Kaya ano pa? Gusto mong lumambot, ha? Gusto mong lumambot? Papalamputin kita sa kawali. Diba? Natakot, sumakbulo sa kwarto niya. Inala ko muna si Kiki, medyo makulit na si Kiki. Talaga ikaw, matigas ka eh. Ako sinusubukan mo yung pasensya ko eh. Mahirap kasi mag-edit mga kachupa pagka ang video mo eh pag-alaw-galaw. Totoo yan. Ito pala mga kachupa, napapansin nyo, eh, siya lang naiibang bookcase. Kasi ito, tinahi ko lang siya gamit ang kamay ko. Kasi bumili kami ng isang pillow. Sabi ko, ito gusto ko, eh, wala siyang partner na gantong kulay. So, sabi ko, ito na lang. Kasi mukha naman siyang aesthetic. Yan naman tayo sa aesthetic. So, linisin muna natin ito. Alam mo, ang hirap mag-ano ng kama, no? Ang hirap ayusin yung bedsheet. Kasi lagi siyang nagugulo. Pero dun sa hotel na tinutuluyan namin, yung bedsheet, kahit anong galaw mo, kahit anong uga mo, jumping ka sa taas ng kama, hindi na luluktot ang ano. Ano kaya nila ginagawa yun? Ano? Basta ako, gusto ko pagkagising ko, nilinis ko agad yung aming bed para magaan-gaan sa pakiramdam. At magaan ang pasok ng salapi. Charot. Ano kinalaman na salapi sa bed? Diba? Charot lang. May masabi lang. Pero huwag kayo maniniwala sa mga kachupa kasi ako, hindi ako nakapag-aral na maayos. Dinaw na naman yung sarili. Alam mo, mas maganda na yung ako yung sarili ko yung nagda-down kaysa yung ibang tao. Kasi parang feeling ko pag dinadown ako ng ibang tao, parang, alam mo yun, mas masakit. Pero, mas maganda yun, dinadown ko na yung sarili ko. Para makita nila na hindi ako ganun ka-arte, hindi ako ganun ka, ano, alam mo yun, yung... Basta, mas maganda i-down yung sarili ko kaysa yung ibang tao pa yung mag-down sa akin. Alam mo yun. So, ganito yung laging gawain ko. Pag umaga. So, later, mag-ano yata kami, mag-grocery pagka-uwi ng asawa ko. Dahil wala na kaming food sa ref, kulang na yung mga aming gulay, ubos na rin ang aming mga gulay kasi niluto ko kahapon. Matay ng tubig. Kahapon din mga kasyupa, naglinis na rin ako sa aming bahay. Nag-vacuum, nilinis ko yung keyboard ng asawa ko, sobrang dumi. Pero hindi ko na pinakita sa inyo kasi ayoko yung natatagalan ba. Nilinis ko na rin yung TV, ang daming mga, ang tawag doon? Mga ali-alikabok ng TV, yung kama, yung ilalim ng ano, nilinis ko din. Kaya medyo malinis sa pagdating ng asawa. So let's go to the kitchen, make a breakfast. Tara, English! So, for today's guys, tatry ko tong ano niya, yung matcha emerald. Alam mo guys, ano ko to,
Nakita ko to sa TikTok yata. Pero in-order ko siya sa Walmart. Nakita ko lang siya sa Walmart. So sabi ko, try ko yung protein matcha. Kasi medyo rin to medyo masustansya rin. Dahil yung mga nakalagay dito sa kanyang is meron daw siyang dried banana. Basta yung mga sunflower seed, protein, pumpkin seed, yung mga ingredients niya to carrots, matcha powder, dried mango. So pinaghalo-halo na siya dito sa isang ganito. So I think binili ko yata siya ng mga $9. So mga 500 pesos mahigit. Pero 4 na piraso lang ang laman niya. Ginamit ko na siya ginamit ko na yung isang pack ng isang araw. Pero ngayon, gamitin natin with milk. Kasi nung isang araw, ang ginamit ko is tubig lang. So hindi pala masarap pagka tubig lang. So gamitin natin ng with milk. Bumili rin ako ng Milo everyday. So itong Milo, nakita ko sa Asian store. $6.99. So, mahal. Tapos susunod, pag pupunta ako ng Philippines, bibili na ako ng malaking Milo, malaking, alam mo yun, yung, kasi mumura lang sa Philippines ng mga yan dito lang kasi nagmamahal, diba? So, timpla tayo, mga katsupa. Gamitin natin ang bago kong glass. So, ititimpla ko muna siya sa, itimpla natin siya dito. Meron din akong ganun. Ay, sira na yung battery. Hindi na nagana. Ay, kulang lang pala ng tatik So, nilabas ko na yung pork na ipiprito ko later para sa aming tanghalian. So, ang oras namin ngayon is 10:18 na ng umaga. Kanina pa ako gising, kaya nanonood lang ako ng mga vlog ko. Tinitingnan ko, check ko kung may nasabi ba akong mali. Baka mamaya kasi may masabi akong mali. Tapos, alam mo yun, yung hinihinay-hinay ko rin yung bunganga ko. Kasi alam nyo naman yung bunganga ko, minsan walang tigil. Diba? So, kuha tayong gatas. Ang gatas pala na gamit ko is lactose-free. Tapos, ilagay natin itong, eto yung mga aking kitchenware, nabibili ko lang siya sa Goodwill dahil mura lang siya. So, minsan, itong tag dito, cup na to, ginagamit ko rin siya pang wafer. Tapos, i-mix ko dito yung wafer, tawag dun, basta malalaking dyan. Tapos, may-mix ko siya dito, tapos binubuhos ko siya dito. O, diba? Marami rin pala, buti na lang binili ko to. Nasa $2 lang to. So, ang gagawin natin, i-ano natin to. Buksan natin. Siyempre, buksan natin, paano natin ilalagay yung diba? All green tayo ngayon all green. Sure. Sabihin na. Lakas ang amats mo, no? Pag nagbablog. Sabihin sa akin, no? Alam niyo mga chupa, pagpasensyahan nyo na. Dahil etong pag-vlog na to, matagal ko nang kinimkim sa sarili ko na kailan kaya ako mag-vlog, ganyan. Kasi noon pang, nung college ako, gusto ko na mag-vlog dahil kung meron lang akong magandang camera, magandang equipment, meron akong iPhone, nakapag-vlog na ako noon pa. Diba? So, ilagay natin siya dito. Bago. So, anong tawag dito? Lagyan lang natin siya ng tubig. Yung tubig hindi malamig Ayan. Tapos, hahaluin natin siya dyan. Nakikita nyo ako mga kachupa. Tapos, haluin natin. Teka, hugasan lang natin. Baka mamaya kung saan-saan ito pinahalo. Alam mo yung isip ko, medyo medyo negative na yung alam mo, kasi hindi lang ako at saka yung asawa ko yung nandito. Siyempre may mga ibang tao rin na nakatira dito. Siyempre hindi ko alam kung ano yung mga pinagagamit nila. So kailangan maging wise tayo, bawat gamit,
huhugasan, di ba? So, shake natin siya ng ganito. Ay, nakakatuwa. Ito natin. Ano hindi siya nag-shake, be? Lakas ng amat na ito. Hindi maganda to. Okay, bumili na siya. Yun to, Drus, tapos sabihin, wag bumili. Hindi, alam mo, magkukutsara na lang ako. Ay, hindi, yung straw. Yung aesthetic kong straw. Ano mga kachupa, ito, in-order ko pa nung nasa Philippines ako. Yung siguro 2023. Ay, 2022 pa yata to in-order. Kinip ko siya kasi ang isip ko, kasi itong straw na to, glass. So, in-order ko siya sa TikTok. Tapos, di ba 3 siya? Yung isa dahil, pagkadating ko dito, nabasag ng asawa ko. Kaya, sabi ko talagang tinetesting talaga ako ni Jesus, no? Yung patient ko ba? Pero, na-handle ko naman ng Kasi ayoko sa lahat. Yung kinip ko siya ng matagal, tapos pagkadating ko dito, mababasag lang. Kaya sabi ko, ano ba yan? Pagdalan pa natin yung tubig. So, dapat pala medyo malaki yung aking baso. Ito maliit lang. Next time bibili ako ng mas malaki. Kasi siya na mga kasupa. Sinasama ko pa kayo sa mga gantong gawain. Hindi nyo na dapat pinapanood. Pero, alam mo, may masabi. So, kuha tayong yelo. Dahan-dahan sa kumakasag ang ating baso. Ayan. Ayan lang muna. So, lagyan natin ng milk. Yung asawa ko kasi, gusto niya pag bumibili siya ng gatas, lactose free daw, para hindi daw siya nagpupup lahat. Lagi. Diba? And then, lagyan natin yung matcha. Ay! Ganda. Ay! Sana masarap. Meron na tayong matcha. Alam mo, natikman ko yung matcha nung nagbansal kami ng aking asawa. At naisipan kong pumunta ng Starbucks. Kasi, yun ko, gusto ko lang magkape-kape sa Starbucks. Tapos, nakita ko yung matcha. Sabi ko, ay, sarap ng matcha. Actually, noon, hindi ako fan ng matcha. Kaya lang kasi, one of my favorite color is green. So, mag-matcha tayo. Ay, sana masarap. Sarap. Hindi siya matamis. Masarap siya. Masarap pala siya pag kino-combine ng gatas. Kasi nung una kong gawa, mainit na tubig ang ginamit ko. Diba siya nga? Dapat pala malamig, tapos gatas. Mag-matcha tayo mga kachuk. Okay din naman yung taas ng aking glass, diba? Gusto ko rin naman itong lactose free kasi parang ayun nga, hindi ako sumasakit yun siya, pupunta sa CR lagi. Masarap. So, i-try nyo na mga kachupa. Ganito lang pala gumawa ng mag-Starbucks pa ako, mahal-mahal pa. Mag-ano tayo? Mag-breakfast tayo sa lamesa. First time ko mag-breakfast ng ganito Kasi hindi ako palagi nag-breakfast. Gaya ka doon sa asawa mo sabihin sa akin. Kaya na ating breakfast. So, ilagay ko muna itong tosa. Bago tayo mag-breakfast. Tikit yung matcha natin. Masarap pag kami kasama cookies. Kaya ito yung cookies. Ito matagal na itong cookies na ito. Mga 2 weeks na. Kasi nung nag-grocery kami, binili namin itong cookies na ito. Masarap ito mga kachupa. I-try na itong Newport baked soap.
Tapos may dark chocolate siya sa loob. So, i-try natin. Let's eat breakfast. Ang yaman, may breakfast na, no? Dati wala eh. Ang dami kong nare-realize na kahit pa paano, umaangat-angat na yung buhay natin. Kasi noon talaga, dati, nung bata kami, hindi kami nag-ano. Parang, wala bang breakfast ba? Walang masayang breakfast. Ngayon, parang, mo talaga, nag-iiba talaga. Depende talaga yun sa estado ng buhay mo. Kaya natutuwa nga ako. Kasi, hindi ko na naranasan ko noon na antayin mo dumating yung mama mo para makakain ka. Alam mo yun? Kasi gano'n yung buhay namin noon. Sobrang hirap. Hindi ko na parang ayoko nang balikan. Pero lagi ko siyang naiisip kasi yung nangyayari sa buhay ko. Yung parang, alam mo yun, yung hindi ko ma-explain mga katropa. Kumbaga parang lagi kong nire-rewind yung sarili ko na dati hindi ko to nagagawa. Ngayon nagagawa ko na. Yung dati sobrang hirap gawin. Parang ngayon ang bilis-bilis ko nang gawin. Yung alam mo yun, yung binabalik ko pa rin yung noong buhay ko sa ngayon dahil gusto ko lagi na i-appreciate ko yung lahat ng nangyayari sa buhay ko. Kasi kung hindi ko appreciate, kumbaga parang walang lang, parang hambog ka na, parang ganun. Yung alam mo yun, hindi ka lagi nagpapasalamat, nagte-thankful na may kinakain ka ngayon. Kasi noon talaga wala talaga kaming breakfast day. Kumbaga, antayin ko yung nanay ko makauwi bago kami makakain. Antayin ko yung tatay ko makauwi bago kami makakain. Alam mo yun, mga katsupa. Tsaka yung, minsan pa nga yung wala talaga kami kapera-pera dahil umuutang pa kami sa tindahan, pambili ng bigas, 1 kilong bigas, tapos isang sardines. Tapos yung sardines na yon, yung 1 ligo, yung pounds yata yun. Ang inuulam namin mga katsupa, isang ganun, ilang kami sa pamilya. 4 kayo magkakapatid. Tapos yung nanay tatay ko, isang yung pounds lang daya, isang buong araw na yun daya. Sasabi ko sa inyo, ang nanay ko, niluluto niya, nilalagyan niya ng maraming sabaw para makakain kami lahat. Ganun ang aming buhay. Kaya sabi ko, lagi ko naiisip yun. Tapos ngayong buhay namin, yung buhay ko ngayon, parang, alam mo, maganda rin minsan iparanas, if ever na magkakaanak kami. Maganda rin iparanas sa mga anak mo yung ganung buhay at ganung sitwasyon para in the future or pag lumaki-laki na sila, maging humble ba sila na ay, dati hindi namin makain to, ngayon nakakain na namin. Alam mo yun, although na may pambili na kami, hindi pala dapat lagi na sinusunod mo yung mga anak mo, yung sinasabi mo, iniisip mo na, ay, ayoko iparanas to sa anak ko, na ganito yung naranasan ko na, ayoko ng ganon, ganyan. Pero actually, maganda talaga yung natututunan din ng anak mo, yung mga ganong pinagdaanan mo, para in the future na pag lumaki-laki sila, maranasan din nila at maging grateful din sila sa mga bagay na hindi nila nagagawa noon. Tulad ko sinasabi ko lang sa inyo, sinishare ko lang sa inyo kasi mahirap talaga ang buhay namin noon. Sabihin, mag-comment dyan, nakapangasawa ka lang ng foreigner, yun yung mga sinasabi mo. Alam mo mga tsupa, sinasabi ko sa inyo matagal na, ang paghahanap ng asawa, ang pinaka-importante sa buhay ko, yung makahanap ng maayos, masipag, at saka makajust na mapapangasawa. Alam mo, so ayan, kasi, saan na ba tayo? Tinikman ko lang yung cookies na wala na ako. Isang pinaka-importante ang makahanap ka ng asawa na mabait, masipag, at saka makajos. Dahil, kung maghahabang buhay mo na siya makakasama, forever mo na siya makakasama hanggang pagtanda mo, di ba? Kaya sinasabi ko yan, kasi isa sa akin for me isang malaking impluwensya ang asawa ko for me. Kaya siguro ako nagbago
naging maka-Diyos na yun. Alam mo yun, noon talaga hindi talaga magsimba lang ako, gumawa lang ako ng mabuti sa kapwa. Kumbaga, sinashare ko lang ba na isa ang asawa ko sa pinaka naging impluwensya, malaking impluwensya sa buhay ko. Kasi lagi ko siyang kasama, lagi, alam mo yun, kaya sinasabi ko na malaking impluwensya yung makahanap ka ng mabuting asawa. Kasi pag nakahanap ka ng mabuting asawa, parang mapapabuti ka na. Yung alam mo yun, yung hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano, yung mga ganyan. Naman mo problema na, ay, pambayad mo ng bills, ganyan. Kasi yung asawa mo, responsible sa mga ganyan. Wala lang, natutuwa lang ako kasi alam mo yun, yung hindi ko ma-explain na naman, pero masarap mga katsupa na makahanap ka ng maayos na mapapangasawa. Kasi bro mo dahil kung makapangasawa ka ng lasinggero, ay baka mga ilang taon lasinggera ka na rin. Hindi naman sa ano tapos or mga ilang taon ng bababae, yung gano'n, alam mo yun. Kaya hindi magandang makapangasawa ka ng tabi-tabi lang, yung ano lang, o sino lang. Maganda rin talaga yung iniisip mo, makatok ng aking pusa. Nadirinig yung mga katsupa. Hindi siya medyo green na green kasi ang dami ko siguro nakalagay na gatas. Kaya sinasabi ko na importante ang makahanap ka ng mabuting asawa. Kasi forever mo na, kumbaga parang siya yung pinakamatagal sa buhay mo. No? 27 na ako. So, if ever na magkasama kami ng asawa ko for 50 years, di ba? Parang siya yung pinakamatagal sa buhay mo. Kaya sinasabi ko sa inyo na maganda maghanap ka ng mabuting asawa. Kasi one of the best in life, yung makahanap ka ng maayos na ano. Alam mo yun, yung mapapabuti ka. Kasi kung sa tabi-tabi ka lang kumukuha, yung mga hindi mo kilala, yung, alam mo yun, yung parang nakilala mo lang sa inuman, parang ang hirap dahil ayoko na magbigay ng mga ganyang advice. Kasi, syempre, di ba, marami rin sa mga tao ngayon na nakikilala nila yung asawa nila sa inuman, sa mga ganyan-ganyan, pero ang pangit tignan, mga katsupa. Totoo lang. Hindi maganda. Buti na lang. Baka sabihin, ikaw nakilala mo yung asawa mo sa dating site, maganda ba yun? Hindi ko sinasabing maganda rin sa dating site, pero ang maganda, aalamin mo kung mabuti ang mapapangasawa mo o hindi. Kasi totoo lang mga katsupa, thanks God talaga. Dahil ang asawa ko, walang bisyo talaga. Hindi siya pala inom, hindi siya pala yosi. Wala, gaming lang ang ano niya, ang ganap niya sa buhay. Tsaka manood ng movie. Ganun ang asawa ko. Nakakagawa siya invent siya ng mga laro sa computer. Yung, magaling siya sa computer, mga katsupa. So, sabi ko ngayon, aking asawa, meron siyang YouTube dati, noon. Pero bumama na yung subscriber kasi hindi na, 10 years, 15 years na yata siya hindi nagbablog. Ang binablog niya kasi mga katsupa, yung mga anime cartoons, yung mga ganun, favorite niya yun. Kumbaga gumagawa siya ng anime action movies, parang ganon. Hindi ko ma-explain, pero pag gumawa ulit yung asawa ko at na-decide niya mag-vlog, sasabihin ko sa inyo mga katsupa. Natutuwa lang ako kasi may mga tinatago siyang talent. Batong pusa ko talaga. Mainipin. Mainipin. Ayoko kasi pag binuksan ko yan, si Kiki, pupunta yan dito sa sa lamesa. Titignan yung mga kinakain ko, yung mga ganyan. Alam mo yung cookies na nandito sa lamesa. Kaya ayoko yung, tapos hawakan ko yung pusa, kahawak ako ng cookies. Diba? Wala lang snow mga katsupa, pero ang ganda ng sinag ng araw sa labas. Maganda yung aming weather. Kasi sa ibang mga lugar ng ma-snow pa rin. Wala na ako mga katsupa. Ayun. May tinatago yung may tinatago yung asawa kong talento. Pero dahil yung nakita ko yung history ng kanyang YouTube, yung mga viewers nasa 200k viewers. Ay, sabi ko, ang laki naman ng sabi niya, dati nga daw, kumikita nga daw siya sa YouTube. Ngayon daw, parang kinlose na yung account niya. Dahil ang tagal niya lang hindi
Ginagawa niya yun noon pa, nung bago siya mag-asawa. Ngayon, natigil. Pero sabi ko, puso mo, ganyan. Kasi ang dami mga tao na gusto rin yung mga anime. Ano siya sa anime, yung gumagawa siya ng mga story. Magaling din storyteller yung asawa ko. Kaya nga sabi ko, natutuwa ako kasi yung talent ng asawa ko, meron pala. Akala ko, walang talent. Pero masaya na rin ako kasi natutuwa rin ako kasi wala siya talagang bisyo. Never na, hindi ko nakita nag-yosi, hindi ko nakita uminom ng alak. Yung, alam mo yun, never kung nakita uminom ng beer. Nung pumunta nga sa amin sa Philippines, pinaiinom siya ng pinsan ko ng alak. Ayaw dahil. Wala siyang pakialam kung anong sabihin ng pinsan ko. Wala rin siyang pakialam kung anong sabihin ng tatay ko. Pinaiinom siya, ayaw talaga. Ayaw niya ang alak eh, ewan ko. Siguro may mga ganun talaga. Kaya sabi ko nga, thank God talaga kasi binigyan ako ng gantong asawa. Kaya lagi ako nagdadasal, lagi ako nagpapasalamat na alam mo yun, yung hindi ako lagi pinasasakitan ng ulo. Kasi mga experience ko dahil mga nakaraang relationship ko, masakit sa ulo, lasinggero, ayoko nang balikan. Alam mo yun, yung magkaroon ka nga lang ng asawang lasinggero, parang ang bigat-bigat na ng buhay, di ba? Tapos ikaw, gusto mo pa, lasinggero mo pang asawa mo. Tapos ikaw, yung jowa mo, nakilala mo lang sa inuman. Kaya mas okay na lagi nyong, bago kayo mag-asawa, lagi nyong kikilalanin muna bago kayo mag-asawa. Kasi ang pag-aasawa, hindi basta-basta. Feeling ko, ito nga talaga yung pinakamatagal pagiging asawa. Kasi nasa poder ako ng nanay tatay ko. 16 years old. Hanggang 16 years old. So, 1 to 16 years old. Ano na, kasi 12 years old, nag-ano na ako eh. Naglilinis-linis na ako ng kukoy. Kumbaga, nakakabayad na ako ng renta namin ng bahay dahil sa paglilinis ng kuko. Tapos, nung umedad ako ng mga 16, ayan, nagkakaroon ako ng malaking income, paglilinis lang ng kuko, sa mga neighborhood, mga ganyan. So, siguro, nag-start akong bumukod, mga 19 years old. Sabihin na natin, 20 years old, akong nasa magulang ko. So, kinasal ako 27 years old. Ay, 26 years old ako kinasal. Tapos, siguro magsasama kami ng asawa ko, siguro mga 50 years, 60 years. So, ang tagal, diba? Kaya, sinasabi ko sa inyo na mahanap ng asawa, kailangan talagang kilalanin. Kasi, hindi ko naman in-imagine na mag-aasawa ka lang, pwede mabilis yan i-divorce. Yung mga gano'n, hindi ko inisip yun kasi ang iniisip ko, pagka nag-asawa ko, forever na. Alam mo yun, kasi masakit sa ulo ang divorce, mga katsupa, hindi maganda. Kahit yung asawa ko, may past relationship siya noon. Tsaka may mga kids siya noon. Okay lang. Basta as long as nagagampanan niya yung tungkulin niya doon, di ba? Kasi lang kakainin ko mga katsupa. Buti lang, hindi ko tinapon to. Medyo mahaba ng ating, medyo mahaba ng ating vlog. Magpapainit muna ako sa araw dahil, maganda ang hiraan ng araw para may vitamin D rin ako sa katawan. Itatapon ko na sana itong buti hindi ko tinapon. Meron pala kami ditong Milano. Masarap din to mga katsupa. Ayan, nabili ko lang siya sa Walmart. Linisin ko muna itong lamesa bago tayo magpa-araw. Kasi yung araw maganda. Maganda yan yung naaarawan ka lagi. Buti nga may araw na yun kasi nakaraan daming snow. Ilang araw rin ako. Siguro mga 2 weeks din ako hindi naarawan. Samantalahin natin ang araw ngayon dahil medyo mainit. Halika na. Kawawa kang bata ka. Halika. Dito, magpaano tayo dito sa lano. Dito ako nagpapaano mga katsupa. Minsan nag-yoga ako rito sa init ng araw. Diba maganda? Ay, ito pala mga katsupa, share ko lang. Itong ratan, nakita namin sa neighbor. Sabi ko, kunin ko nga kasi may gagawin. Uy! Buti na lang, hindi niya ininom. Inimuin na naman.
Kiki, ito hindi para sa cat to ha. Kiki ha, makinig ka sa akin. Hindi to para sa cat. Baka mamaya mag-diarrhea ka rito. Nakita ko to sa aming neighborhood. Sabi ko, lagayan natin ng mga kung ano-ano. Eh, sabi ko, yung plants ko lumalaki na. Ayan o, usbong na yung aking, tawag dito, money tree. Dati maliit lang yan, nakita nyo sa vlog noon. Sobrang liit lang niya makachupa, pero lumalaki na, pakita ko sa inyo. Sige, kasi mahilig mga agat ang ano yung halaman, nakakainis. Yan. So, noon, nung nasa Philippines ako, meron ako malaking ganito. Siguro mga, ano na siya, puno na siya, kakachupa. Nilalagay ko sa loob ng bahay, kasi ito kahit hindi naman siya medyo naarawan, nabubuhay naman. Pero sa bahay namin, buti, pumapasok yung araw. So, nilagay ko siya dyan, pinatong ko. Medyo aesthetic na, no? Makita mo yung mga una-una kong vlog, wala talaga akong kagamit-gamit dito, mga kachupa. Ito lang. Ayan, itong cabinet, wala pa nga yung TV noon. Buti na lang bumili na yung asawa ko. So, painit tayo, mga kachupa. Ito ko lagi nagsusumba. Ito talaga, wala talagang magawa sa buhay ito eh. Lumalaki na yung alaga akong pusa. Siguro ganun talaga mangyayari pag may baby ka rin. Mabilis lang lumaki, ano? Ilang months lang siya, pero ang laki na, ano? Ikaw, wala ka nang ginawa, kain, tulog ka na lang. Come here. Hindi kita sasaktan. Bait naman ng bebe. Bait naman pala eh. Ay, ayan na, nakagat na siya. Ganyan, akala niya, kikipaglaro ko sa kanya ng mga ganyan-ganyan niya. Mamaya-maya na ako mag-exercise kasi kakutas ko na kumain. Ano ba? Nakakapaglaro sa'yo ng ganyan. Masakit yan! Ito brutal to eh. Brutal. Talagang pag nangagat, talagang masakit talaga. Pag ako kumagat sa'yo, bubrutalin din kita. Ayan, lagi ko nakabarot. Diba? Ganyan siya kabrutal. Hindi ko siya inaano Hindi ko siya inaano. Matibay itong pusang to. Pag pinalo ko to, mananahimik to. Ka! Bakit ganyan? Sino nagtuturo sa'yo kademonyohan? Sino nagsabi sa'yo kaawayin mo ang mami mo? So, dito tayo mag-exercise.